Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Grabe talaga mga kaibigan, nangangatog na ang ambisyosong Vice Presidente. Oo, sa kapal ni VP Sara, wala na talagang hiya-hiya. Gusto pa maging presidente nito tinawag na ng utak ay mahina at sinungaling ni Attorney Falsis. Abay, heto na naman mga kaibigan, pinatunayan na naman ni Sara Duterte ang kanyang istilong tapang-tapangan matapos magreklamo sa Supreme Court upang hilinging itigil ang proseso ng impeachment laban sa kanya. Iginiit ni VP Sara na ang nasabing hakbang ay unconstitutional. Wala daw bisa sa simula pa lang. Dagdag pa ni Sara Duterte, dalawa sa reklamo laban sa kanya ay lumabag sa 1-year ban rule. Kaya naman bineltahan agad ito ni Kong Luistro at ni Kong Chua. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan. Talagang nangangatog na ang grupong Duterte dahil sa wakas pinayagan na si Ramil Madraga na humarap sa impeachment at dadalo din dito si Ombudsman Boying Rimulya at si former Senator Trillanes. Pero bagong lahat mga kaibigan, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito. Isa kasi sa reklamo ni VP Sara, abay lumabag daw sa 1-year ban rule itong Kamara, itong komite na pinangungunahan ni Kong Luistro. Kaya dapat daw itigil na ang impeachment. Kaya naman mga kaibigan, hetong matinding sagot at buwelta ni Kong Luistro. Nako, pahiya na naman itong si ambisyosa na gustong maging Pangulo. Pakinggan po natin to. Lahat ng nire-raise nila are already technicalities, no? The importance of this impeachment process. Mas bigyan natin ng prioridad yung substantial right ng ating mga sambayanang Pilipino to avail of this accountability mechanism. Agree. Pag sinabi po nating accountability, ibig sabihin lahat ng tao sa gobyerno, kapag nagkaroon ng allegations ng pagkakamali, dapat may pananagutan, dapat magpapaliwanag. And this impeachment process is exclusive for impeachable officials only, no? Kaya yung sinasabi po nilang violation of 1-year ban rule, sinunod po natin ang decision ng Supreme Court. So I don't see anything wrong about the issue of violation of 1-year ban rule sapagkat very much compliant po ang naging proceedings natin with respect to the 4 impeachment complaints on how the House referred it to the Justice Committee and how the Justice Committee addressed these 4 impeachment complaints initially. Ayun mga kaibigan, no? Halata naman Oo, di ba? Hanap butas talaga itong kampo ni VP Sara para makalusot na naman sa kanyang impeachment hearing. Tapos eto pa mga kaibigan yung pinapakalat nila ngayon, na meron bang nangyayaring bayaran daw mga kaibigan sa likod ng saradong pinto ng Kamara. Sinasabi pa daw mga kaibigan, kung meron na palang mabigat na ebidensya, abay dapat daw iakyat na agad sa Senado ang impeachment. Ang dami pa daw cheche boreche nitong Kamara. Kaya naman mga kaibigan, eto yung sagot ni Kong Luistro dito. Merong mandato sa atin ang rules of impeachment to determine the existence of probable cause before we transmit this to the plenary and by the plenary to the Senate, no? Ang sabi ko nga in the past interviews, kung walang hearing proper, kung walang clarificatory hearing, if we will not issue subpoena, ano kaya ang magiging basehan ng justice members in determining the existence of probable cause? Kaya nga. Hindi naman pwedeng manghula lang, di ba? You will remember, meron tayong mga prosesong napagdaanan na. One is form, second is substance, third is ground. Why do we need this hearing proper? Why do we need this clarificatory hearing? Because at the end of this hearing, which is akin to the preliminary investigation as distinguished from the trial in the Senate, the justice members will vote. Ang pagbobotohan nila ay kung may probable cause ba o wala, because this will be the test on whether we will transmit this to the plenary and whether the plenary will upon its own deliberation will also transmit this to the Senate. Kung wala kami ganito na pagdinig, kung hindi namin titingnan ng ebidensya, kung hindi namin itetest at ita-challenge yung allegations ng complaints, anong magiging basehan in determining probable cause? Ito yung hiniling nila. Totoo doon sa naman. first impeachment during the 19th Congress.
na-declare as a matter of fact na unconstitutional dahil hindi nabigyan ng pagkakataon ang respondent na sumagot. Dahil hindi na-examine ang mga ebidensya. Dahil hindi nabigyan ng pagkakataon ang mga members na aralin ang impeachment complaint. All these things are happening now in the Justice Committee. You remember, binigyan natin ng time to file answer ang Vice Presidente, no? Yes. Ibig sabihin, lahat ng opportunity to be heard ay ibinibigay natin sa kanila. Because we are following the decision of the Supreme Court, which was penned after the first impeachment complaint. This is an accountability mechanism given to the sovereign Filipino people. No? It seems to us na we are being attacked on technical rules na nakakalimutan na nila yung substance ng impeachment process. No? Lahat ng kawani ng gobyerno ay dapat may pananagutan sa taong bayan. At nagkataon that the Vice President is part of the impeachable officials and this is the proper avenue. Let us remember also, paano ba ito inilarawan sa past impeachment processes? This is not purely legal. Ang sabi ng Supreme Court decisions, this is legal, constitutional, and political na ibinigay ang mandato sa Kongreso. Now, because ito'y kapangyarihan ng sambayan ng Pilipino. That's how I understand it. Correct. That's how we give value to this impeachment process. No? So, I hope that instead of focusing on the technicalities, why not instead answer the allegations in the complaint? Totoo naman, di ba mga kaibigan, ang linaw ng paliwanag dito ni Kong Luistro, accountability ang hinahanap ng taong bayan. Di po ba? Sana humarap itong Vice Presidente. Oo, na si Sara Duterte. Ang gusto nila agad mga kaibigan, i-transmit agad itong impeachment sa Senado. Bakit? Takot na takot sa mga ebidensya? Takot na takot kay Ramil Madraga? Ganun ba? Kaya gusto na agad ipasa sa Senado? Tapos pag pinasa, may reason na naman sila mga kaibigan na hindi na naman tumupad ang Kamara sa proseso, di ba? Iti-technical ulit. Ang daming palusot, no? Pero ano ba ini-expect natin mga kaibigan? Di ba? Dito kay Sara Duterte at sa kanilang mga alipores, pare-pareho lang naman silang puro kuda. Di ba? Oh, sabi nga ni Bato sa ICC, bring it on, hindi ako natatakot. Pero ngayon mga kaibigan, nagtatago, 'di ba? Tapos itong si BP Sara, handa niya daw harapin ng impeachment. Gusto niya ng bloodbath, pero ayaw namang humarap. 'Di ba? Ang kakapal eh. Oo. Alam natin mga kaibigan, 'di ba? Itong pagtakbo ni BP Sara sa Supreme Court ay hindi ito pagpapakita ng tapang o kaduwagan nito mga kaibigan, sa totoo lang. Kundi isa pa to mga kaibigan, isang kalkuladong hakbang para pagtakpan ang kanyang kabalbalan. Imbis kasi na harapin ng reklamo, abay tumakbo sa Supreme Court para hindi siya masalang sa live, di ba mga kaibigan, na pagtatanong. Kung live yan mga kaibigan, makikita na natin kung gaano kagaling sumagot itong si Sara Duterte. Di ba? Tapos mga kaibigan, yung mga alipores nila, abay matindi, pinapakalat na political persecution ng lahat. Kaya naman mga kaibigan, heto ang matinding sagot ni Kong Chua. I think she is afraid. No? Totoo. Natatakot na siya dahil sa mga mangyayari. Kasi kung wala ka namang kinakatakutan, why would you do such thing? Real So talk. now, she is running to the Supreme Court to seek refuge. Totoo. Why would we stop on something which is our constitutional duty? Kaya Parang nga titigilan po namin yung aming constitutional duty na gawin ang dapat namin gawin. Hanggat wala naman pong TRO, wala pong korte na nagsasabi sa amin, o Korte Suprema, sinasabi namin na tigilan ito, hindi po namin na gagawin yun. Dahil kasi po, ito po yung aming trabaho. But of course, gagawin po nila lahat yung mga magagawa nila, no, para pahintuin. Ang tanong nga naman dito ay simple lang. Right from the very beginning, sinasabi niya, wala naman siyang kasalanan. I think this is the right time, right opportunity for her to clear her name. Dahil otherwise, mananatiling may question sa kanyang credibility. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Kong Chua, takot na takot itong si Sara Duterte. Kaya, eto pa mga kaibigan, kaya ako nagtataka dito rin sa mga DDS, no? Bilib na bilib dito kay Sara Duterte. Samantalang mga kaibigan, sa usapin ng impeachment, no? Kasi sa una, yung issue niya dito, hindi daw siya nabigyan ng due process.
Ngayon mga kaibigan, binibigyan na siya ng pagkakataon. Lahat ibinibigay na sa kanya. Pero ayaw nyo namang humarap. Ayaw niyong sagutin yung mga aligasyon tungkol sa kanya. Tapos mga kaibigan, ang nirarason niya ngayon unconstitutional. 'Di ba? Ang daming technicalities na hinahanap. Tumakbo na naman sa Supreme Court. O, 'di ba? Lalo na ngayon mga kaibigan na hindi talaga to sisipot sa impeachment. Bakit kanyo? Eto lang mga kaibigan, yung bagong balita ngayon. Yan pinayagan ng korte si Ramil Medraga, itong alleged bagman ni BP Sara na humarap sa impeachment hearing sa April 14. Kaya nga mga kaibigan, nangangatog na itong si Sara Duterte at yung kanyang mga alipores. Samahan pa mga kaibigan ni Boying Rimulya at ni former Senator Trillanes. Talagang to mga kaibigan. Mangangatog talaga to. Kaya nga mga kaibigan, ang ginagawa ni BP Sara ngayon anong napansin nyo? Diba? Panay mga kaibigan, bisita sa iba't ibang mga lugar, no? Guest speaker sa mga elementary graduation. Bait-baitan, kumukuha ng simpatya sa taong bayan na kunwari siya ay mabait, tapos pagmumukain na naman na siya ay ginigipit. Diba? Ang kapal mga kaibigan. Pero mga kaibigan eto lang, sa dinami-dami ng mga kumakalat ngayon na mga speech niya, diba? Ng mga nakakatuwang speech niya. Meron akong papakita sa inyo mga kaibigan. Ito yung speech na mapapakamot ka na lang at mapapaisip na ito ba yung gusto ng mga DDS na maging next Pangulo? Ito mga kaibigan, pakinggan nyo to. Antindi. Maging pangarap nyo lang ang manood ng Taylor Swift na concert. Diba? Ay nako. Tapos? Hindi pwedeng ganun. Gusto ko manood. Ganun na lang ba? Gusto ko manood? Hindi. Gusto ko manood, mag-aaral ako mabuti, magkakaroon ako ng trabaho, magkakaroon ako ng negosyo. Bibili ako ng ticket, pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift at sasali ako doon sa pagsisigaw. Susuot ko Ay lahat nako. Tapos? ng Taylor Swift na damit. Magpapalit-palit ako, 3 oras na concert, Ay, nako. 3 outfit ang dadalhin ko. Diba? Ewan ko sa'yo. Pipili ako ng Ay nako. 3 era, 3 outfit. Tapos pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin yung pambili natin ng outfit natin? Saan? Sa trabaho, sa negosyo. Yaan ang kahalagahan ng edukasyon at ng pagkakaintindi kung paano magnegosyo. Di ba mga kaibigan? Yan ang kahalagahan. Oo, di ba? Meaningful kung bakit tayo nag-aaral, bakit tayo maedukasyon at negosyo. Ang tindi mga kaibigan, no? Ewan ko na lang kung may naintindihan kayo mga kaibigan. Pasensya na, sinayang ko yung 1 minuto nyo sa pakikinig kay Sara Duterte. Pero yun lang mga kaibigan, gusto ko lang ipakita sa inyo kung eto ba yung future president ng mga DDS mga kaibigan. Nakakahiya. Di po ba? Nakakahiya na nga, ayaw pang humarap sa impeachment, ang daming rason. Kaya nga mga kaibigan Tatak Duterte. Di ba mga kaibigan? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.